Sino ang nagsabing patay na ako? Keka call. Buhay ka ba o multo? Pero hindi ka ba paano na sina tatay at nanay? Sana tao ako. Umulto nga kaya. Kung tao, ha? Ikaw nga ang tunay kong apo. Bakit ka nagmumukhang ganyan? Nakakahiya ang itsura mo. Lolo, pasensya na. Hindi ko rin gustong magmukhang madumi, pero wala akong magawa. Kanina lang, halos mapay na ako. Sinong may ganang sakta ng apo kong si Lutian? Sila. Ang mga tunay kong magulang. Kalokohan. Shit. Pag uwi mo, ganyan agad ang sinasabi mo. Hindi ka karapat-dapat. Majing anak in Pamiyalu. Dito, palayasin niyo siya. Habang nagdarasal at nagayuno ang matanda, ilibing niyo na siya. Gawin natin parang hindi siya dumating. Nag-record ka, bata ka pa, pero napakalalim ng isip mo. Paano ako nagkanak? Ganitong anak? Ito ang itinuro sa akin ng lipunan dahil mag-isa akong lumaki. Nababaliw ba kayong dalawa? Kahit ang tigre, hindi kinakain ng anak. Sa sarili ninyong. Anak, ganyan kayo? Hindi kayo karapat-dapat maging magulang. Hindi, ganyan yan. Chow Chow, hindi kita nasikaso ng tama. Para mabayaran ka, ano man ang hilingin mo. Sabihin mo lang. Kung mabait ang ama, saka masunurin ang anak. Dahil hindi mabait ang ama ni Chow Chow, nakikiusap si Chow Chow kay Lolo. Na para kay Chow Chow, magpalit ng ama. Magpalit ng ama. Sino ang gusto mong maging ama? Siya ang pipiliin kung maging ama. Ang prinsipe ang pamilya Lu, ang pinaka-playboy sa buong Beijing. Magay pretty, basta mapasaya niyo ako ang inyong master ina mong Lafitte 82 na parang tubig. Mabuhay si Master Lu. Ikaw na walang utang na loob, pumili kang playboy para maging amo. Kilalang kilala siyang playboy. Kung siya ang pipiliin mo, walang magandang mangyayari sa'yo. Chow Chow, sigurado ka bang siya ang gusto mong maging ama? Ang ulaw ng pamilya. Ang bunsong anak ni Lutien, si Lu Yiting, ang kanyang ina ay ang unang pag-ibig ni Lutien. Noong 5 taon si Lu Yiting, namatay na ang kanyang ina. Mula noon, ang hanyong si Lu Yiting ay naging playboy. Ang nag-iisang anak ng lumang pag-ibig, mula henyo naging tampalasan. Sobrang pabor ng lahat. Kapag naitama si Lu Yiting, ang kayamanan ng pamilya Lu ay nasa ating mga kamay na. Lolo, siya ang pipiliin kong maging ama. Tumanggi ako. Wala akong interes sa pag-alagang bata. Ang pangit na upo mo, dapat kang paluin. Anong gagawin mo? Ikaw na maduming bata, anong gagawin mo? Disiplinahin kita. Pa, pigilin mo siya. Tamang ginawa ni Chow Chow. Walang disiplina dapat paluin. Napaka-brutal at bastos, buti na lang hindi namin siya kinilala. Napakawalang ka lang. Bata ba ang nagdidisiplina sa matanda? Si Wenxiang ay pabago-bago, pero lang ang habol, hindi mapagkakatiwalaan. Itong si Yiting. Napakatalino nung bata pa. Pinalaki ko siyang maging tagapagmana. Pero hindi ko inasahan lumaki siyang pasaway. Kung talagang matutulungan ni Chow Chow si Yiting na magbago, ang pamilya Lu, may tagapagmana na tayo. Lolo, bilang nakababata, si Chow Chow ay nangahas na disiplinahin ang nakatatanda. Walang galang si Chow Chow. Patawarin niyo po ako, Lolo. Kung kaya kong iayos ang playboy na ito, tiyak magbabago ang tingin sa akin ni Lolo. Tama yan, mula ngayon anak ka na ni Yiting. Mamayang hapon. Irerehistro na natin ang pangalan mo. Paano na ako makikipag-flirt ngayong naging tatay na akong batang yon? Jay Pretty, kalalan na tinang istasa.
Ang cute, parang manikang porcelana. Kaya pala gusto mga lalaki ang anak na babae. Ang cute at ang laming. Tate! Bastos ka, may asawa at anak ka na, lumalandi ka pa. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Walang hiya. Lu Chow Chow. Sinira mo na naman ang plano ko. Sabi ko sa'yo huwag mong subukang iparehistro ang pangalan mo sa akin. Kung gusto mong maging anak ni Luyiting, kailangan mong sumunod sa tatlong patakaran. Una, sa haraping iba, tawagin mo akong kuya. Sa likod lulod ka, Yuko. Anong tawag mo? Tate. Pangalawa, mag-aral kang mabuti at maging masunurin. Pangatlo, bawal magtanong, bawal makialam. Naiintindihan mo ba? Para maging ama ni Lu Chow Chow, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Una, mag-aaral kang mabuti in business management. Pangalawa, bawal manigarilyo, bawal uminom, bawal lumandi. Pangatlo, bawal magpalipas ng gabi sa labas. Bago mag-alas 2, dapat nasa bahay ka na. Dapat kang laging handa para magmana ang pamilya Lu. Ayan, lumabas na ang tunay mong pagkay. Kaya pala pinili mo akong ama para lamamanahin ang kayamanan ng pamilya Lu. Bata ka pa, ang cute mo pa naman, pero ang lalim ng isip mo. Sabi ko sa'yo, kahit 100 beses akong mas magaling kay Lu Wenxiang na walang kwenta, pero sa pagmamana ang kayamanan, wala talaga akong interes. Kaya tigilan mo na yung balak mo. Ngayon, ang tatay mong ito. Alas na para lumandi. Malapit lang naman ang bahay. Maglakad ka na lang pauwi. Lu Yiting! Wala akong hindi kayang pamuin. Magkita tayo mamayang gabi. Ciao, ciao! Ano, na-realize mo bang walang kwenta si Luiting? Nagsisisi ka na ba? Bumalik ka para magmakhawan at tanggapin ka. Si Shuro lang ang anak namin, hindi ka namin tatanggapin. Wag kayong masyadong feeling. Bumalik ako para kunin ang mga pag-ari ko. Wala namang pagari mo dito. Walang sinuman ang makakaagaw ng mga pag-ari ko. Madumi na. Kung gayon, hindi ko na kailangan. Ang manika ko. Luchajiao, nababaliw ka na. Luchajiao, Huwag mong akalaing dahil protektado ka ni Luyiting, pwede mong gawin ang kahit ano. Sabi ko sa'yo, ang pamilya Lu ay sa akin din balang araw. Hintayin mo lang. Mapapanajinipan mo na lang. Ang pamilya Lu, aka Daddy Lu Yiting ko. Daddy, buksan mo ang pinto. Ma, huwag kang mag-alala. Malaki na ang anak mo, hindi ko nahahayaan ng sinumang Lu na mga API sa akin. Daddy, buksan mo na ang pinto. Daddy, buksan mo. Kung sino sa inyo ang makakapagpalaya sa batang yon, siya ang magkakaroon ng pagkataon na makipag-date sa akin. Young Master, Ako. Sa lang yan, napakadali. Sage, ikaw na nga. Hihintayin ko ang magandang balita. Daddy, buksan mo. Bakit ang tago? Wala pang magbubukas. Spesteng bata.
Gusto mo pa akong magsilbi sa iyo? Mapapanaginipan mo na lang. Young Master, Kumusta? Nayak ba yung batanang takutin mo? Sabi ko sa'yo, huwag mong akalain kapag nakapasok ka sa bahay na ito, kabilang ka na sa pamilya Lu. Miss, ito ang mga damit na inihanda ni Young Master para sa iyo. Bilang anak ng pamilya Lu, hindi ka na dapat magmukhang mahirap. Ito ay para lang ipahiya ako. Itapon niyo ang mga damit na yan. Miss, ito po ay mabuting loob ni Young Master. Kung sino ang magtapon ng damit na ito, mapapasa kanya ang gintong bar. Doblehin ang presyo. Isuot niyo sa kanya ngayon din. 2 gintong bar. At sang black card. Ang black card na ito walang limitasyon kahit magkano ang magastos. Kung ganyan ka pala kagaling, Daddy, ay swipe mo ngayon para makita namin. POS machine. Hindi sapat ang iyong balance. Hindi sapat ang iyong balance. Paanong hindi sapat? Hindi sapat ang balance. Ikaw talaga ang nasa likod nito. Matagal nang ibinigay ni Lolo sa akin ang controlling card mo. Sabi ko sa'yo, kahit nawala akong kahit piso, magkakaligtas pa rin ako ang isang buwan sa bus. Kung sino ang magtapon ng damit na ito, mapapasa kanya ang 2 gintong bar. Kung sino ang magsasampar sa kanilang dalawa ng 20 beses, siya ang makakuha ang gintong bar. Master, kawawa po siyang master, ikinulong siya. Magaling na talaga ang batang ito. Hindi ko nagkamali, baka talagang may balik niya si Yiting sa tamang landas at may pamana sa kanya ang pamilya Lu. Si Wen siyang nawalan ng mabuting anak. Lauli, ipagpatuloy mo ang pagmamasid kay Chow Chow. Opo, master. 5 taong gulang pa lang siya. Pero bakit ang lakas ng presensya at tibay ng loob niya? Sa mga taong nawala siya, ano kayang pinagdanan niya? Kailangan kong alamin. Nagpahayag na si Shlu Yiting sa lahat. Na kung hindi alis si Lu Chao Chao sa pamilya Lu, hindi na siya babalik. Siluyiting na ganyan ka playboy, imposibleng mapaamo ng isang 5 taong gulang na bata. At ang kapal ng mukha ng batang iyon na sabihin kay Lu Yiting ang pamilya Lu. Impossible yan. Sa huli, mapapasamin ang kayamanan ng pamilya Lu. Nakakasira ng buhay ang mga laruan. Ibenta ang lahat ng game console. I donate ang pera sa eskwelahan para sa mahihirap. Wala nang lugar sa study room. I pack niyo lahat. Palitan ng mga libro tungkol sa business management. Kapag nakuha ni Daddy ang pag-aproba ni Lolo, ilalabas ko na kayo. Makikita niyo na ang liwanag. Apat na size. Bakit natalo na naman ako?
Tara, inom tayo. Young Master, may masamang balita. Ay tong batang two. Kinumpis ka niya ang mga figurine mo at ibinenta ang lahat ng game console mo. At nilock niya ang lahat ng limited edition sports car mo. Ano ay tong pasting bata? Game console, figurine, sports car. Ma-GA tropa. Kailangan nating palayasin si Lu Chow Chow sa bahay na ito. Ting gusto ka naming tulungan pero lahat kami dito. Single. Wala kaming anak. O nga. Ting, sabi nga nila ang baby girl ay parang isang mainit na yakap. Pero siyo, bakit parang punit na? Ting, huwag mong sabihing sumuko ka na at naging alipin ka ng anak mo. Ikaw ang kabayo ko. Ikaw ang kabayo ko. Alipin ng anak. Impossible. Palalayasin ko talaga ang batang yon sa bahay na ito. Nawala sa paningin, nawala sa isip. Tuloy lang tayo. Isa pa? Hindi pa rin sumasagot si Young Master. Hanggang tatlo lang. Tawagan mong muli. Luyiting alas 2 na. Bakit hindi ka pa umuwi? Hindi talaga ako nauwi bago mag-alas 2. Uy bata, matulog ka ng maaga. Kung gusto kong kwenta bago matulog, ikaw na lang ang magkwento sa sarili mo. Kung gusto mo, ikaw na bahala. Galing mo, Ting. Ang tigas. Tuloy lang tayo. Ang nakakatakot ng ngiti niya, hindi mukhang 5 taong gulang. Bakit ka nandito? Hindi ito lugar para sa bata. Umuwi ka na't matulog. Sage, bata. Inumin mo ang gatas at umuwi ka na. Ano? Kung ayaw mo, huwag mong inumin. Itong batang ito sa Shaolin Temple Bulumaki. Bakit marunong siyang kung fu? Pagkatagayamay Mountain, estudyante siya ni Master Midway. Oo nga, oo nga. Tatay alas 2 umuwi na tayo. Matulog ng maaga. Bukas, may 20 libro kang babasahin. Hindi ako. Sasmasayo. Ako ang tatay mo. Bakit mo ako inutusan? Daddy! Paano ba para makawi ka ng kasama ako? Bata ka pa marunong ka nang makipag-ayos. Diba ang cute? Ting, may plano ako. Ganito. Kung matatalo mo ako sa Rubik's Cube, uwi ako kasama mo. Walang problema. Pumayag ako. Sa harap natin may 2 hindi nakayos na Rubik's Cube. Kung sino ang mas mabilis makapag-ayos,
Siya ang panalo. Kung ikaw ang manalo, uwi ako kasama mo. Pero kung ako ang manalo, luluhod ka at tatawagan mo akong tatay. At manunumpa kang hindi mo na ako pakikialaman. Chow Chow payo ko, sumuko ka na. Si Ting may hawak pa rin Guinness record. Hindi ka mananalo. Oo nga. Okay lang. Para may balik si Daddy sa tamang landas, susubukan ko. Ang magamang ito kahit hindi makadugo, pareho ang katigasan ng ulo. Tama natin. Mahanda na tayo. Simulan. Kaya mo. Kaya mo. Kumusta, bata? Kahit pabigyan kang 10 segundo, hindi mo mababaliktad yan. Sumuko ka na. Sabay na 2 kamay. Bilis. Kaya mo. Bilisan mo. Tapos na ang oras. Si Chow Chow 59 na segundo. Si Ting 60 segundo. Si Ting 1 segundo ang itinagal kaysa sa bata. Mas mahusay pa ang estudyante kaysa sa guro. Ang galing baka makadugo nga. Hindi, ayaw ko, swerte lang yun. Hindi yan bilang. Ulit. Oo. Ulit. Daddy, paano naman tayo maglalaro ngayon? Yun ko. Sa pagkakataong ito, maglalaban tayo. Blindfold restoration. Siege, kahit ano pa sabihin ni Daddy. Ayos ang tapang ng boses. Size laban tayo. Handa ka na ba? Pagdating sa blindfold, hindi pa ako natatalo. Isa, simula. Kaya mo yan. Tapos na ang oras. Si Chow Chow 1 minuto at 47 segundo. Si Ting 1 minuto at 55 segundo. Tingnan mo. Impossible ito. Maliit na bata pa lang siya. Paano niya ako naunahan? Tingge. Hindi rin namin inasahan. Siguradong may butas ang blindfold niya. Nakakalusot ang liwanag. Okay ka lang? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Siguradong may problema sa pagdating mo. Nakita ko mismo, walang problema. Sa pagkakataong ito, hayaan nating camera ang mag time. Ulitin natin. Kailangan kong makaisip ang paraan para makawi si Papa ng kusang loob. Handa na ba kayo? Simula. Laban. Kaya mo yan. Tapos na ang oras. Si Chow Chow 21 segundo. Si Tingge 18 segundo. Talagang si Tingge pa rin. Galing ah. Nakita niyo? Nanalo ako. Ebidensya ang camera. Para kala mo madali mo kung madadala. Impossible. Talo ko. Talo tanggap ko. Si Tingge talaga, galing mo, Tingge. Paano ako napasakop sa isang maliit na bata? Daddy, nakaintindihan kayo. Hindi ko kayo minamaliit. Gusto ko lang umuwi kayo, mag-aral at maging mas malakas. Kasi alam kong sa pagiging malakas, natin mapoprotektahan ang sarili. Kasalanan ko na.
Pasensya na. Pa. Hindi na kita pakialaman simula ngayon. Mommy, nasaan ka na? Umuwi ka na. Palagi ako sinasaktan ni Kuya. Pakawalan mo ako. Hindi kita pakakawalan. Pakawalan mo ako. Yung puti ko yan, isoli mo nga. Nakita ko to akin na to kung gusto mo kunin mo. Akin yan. Kapag malakas ka, hindi ka bubulihin. Pero ako, protekas lang ang ginawa ko. Para protektahan ang sarili. Ang pait-pait ng bata o nakakawa nga. Sandali, Alam ko na, yung demonyong young master paano siya magpapadadala sa isang bata para umuwi. Ano? Young Master, nakawi ka talaga. Hindi ko inakala na ang pinakasikat na playboy ng Ching-Cheng na si Master Lu ay makakawi bago mag-alas 2 ng gabi. bakit ba ako nang hinayang at pumayag sa batang to? Ngayon, pinagtatawanan na ako ng mga alila. Huwag mong akalaing magkukuwento akong pampatulog sa'yo. Sumama ako sa'yo dahil sa pagkakataon lang yon. Huwag mong akalaing maari mo na akong utusan. Daddy, hindi ito pampatulog. Libre ito tungkol sa pamamahala ng negosyo. Ngayong gabi, kailangan mong basahin lahat ito. Ang kapal naman. Talaan lang yan ng mga nilaman. Nasa likod ang mga babasahin. Eto. Impossible! Kahit si Lolo Lu, pinalit akong mag-aral, hindi ako sumuko. Ikaw pa kaya. Si Daddy ay matigas lang ang bibig. Kapag lumambot ang pakikitungo ko, susunod rin siya. Daddy, gusto ko lang mag-aral ka para lalo kang lumakas. Pag malakas ka, mapaprektahan mo ako. Kung ayaw mo talaga, hindi na kita pipilitin. Sige na nga. Babasahin ko na, okay na ba? Sasabihin ko sa inyo, kukunin ko to Perpantapal sa lamesa. Hindi ako magbabasa. Tama nga. Pustahan tayo. Hindi talaga magbabasa ang young master. Pustahan ako, magbabasa talaga siya. Talagang may milagro. Hindi pa ako nakakita na nagbabasa ang young master. Ang totoo, nakukunwari lang si Daddy na playboy at matigas ang loob. Basta may magandang pakiusap sa kanya, nakikinig naman siya. Magandang araw po, miss. Kayong mga mapagkunwari, bakit siya lang ang binabati niyo ako hindi? Young Master Miss, inimbitahan kayo ng Panginoon sa lumang mansyon ng Pamilya Lu. Sige, hindi ako papunta. Hindi ba noong isang araw lang tayo pumunta? Buong gabi akong nagbasa. Pagod na ako. Punta muna ako sa bar para magpahinga. Pari, nasaan ka? Gala tayo. Huwag, tingge. May angel kang ang anak, bakit puro bar pa rin ang nasa isip mo?
Hoy, ngayon hindi na ba kayo sumasama kapag iniimbitahan ko? Hindi sa ayaw namin, takot lang kami sa anak mo. Baka patayin kami nito. Daddy, Tara, na. Narinig ko kahapon, iniuwi ni Chow si Lu Yiting mula sa bar. Ayos galing. Halika, Chow Chow. Ito ang titulong Yun Shui Villa. Regalo ito ni Lolo sa'yo. Ano? Hindi pwede yan. Bakit siya lang sobrang suplado naman nito? Dad, hindi ba napagkasunduan natin na pagkatapos ng 5 taon, ililipat sa akin ang Yun Shui Villa? Bakit sa kanya ibibigay? Tingnan mo nga ang kalagayan ng Yun Shui Villa sa ilalim ng pamahala mo. Ilang buwan ng negatibo ang kita, bumagsak ang bilang ng mga bisita. Hindi na yan basta problema sa pamamahala. Pinapatay mo na ang buong villa. Kahit na ganun ang pamamahala ko. Hindi mo maibibigay ang villa sa isang bata. Mas marunong ba siya kaysa sa akin sa negosyo? Kung marunong ka talaga, bakit puro lugi ang villa? Kapag walang talents, sinisisi ang merkado. Chow, sabihin mo nga, paano mo ba mamahalan ang villa kapag sa'yo na? Una, ayusin ko ang positioning. Gagawin kong hindi lang tradisyonal na tanawin. Kundi isang komprehensibong proyektong pangkultura at panglibangan. Ang pinakamalaking problema natin ay ang pagtandang mga bisita. Magdadala ako ng mga IP collaboration. Mga weekend exclusive events, at mga tradisyonal na programang pangkultura para tumagal ang pamamalagi ng mga bisita at tumas ang kita. Magandang paraan na yan. Parang marunong naman. Pero kapag ginawa na, ibang usapan na yan. Kaya naman walang kwenta ang naging ama niya. Bata ka pa, huwag kang magyabang kapag nalugi ka ng ilang milyon. Saka ka na bumalik para pag-usapan ng reforma at pagbabago. 8. Ang tapang mo naman, hindi ko kayang sabihin yan, delikado. Sabihin daddy ko, kung walang alam, huwag makialam. Baka mapahiya ka lang. Walang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Sasabihin ko sa'yo ang isang mahusay na negosyante. Ay dapat mayaman sa kaalaman, sapat na pasensya at mahusay na pakikisama. Tingnan mo ang sarili mo. Alan Dianang meron ka? Ikaw. Ngayon kaya na niyang pag-usapan ang negosyo ng may husay. Mukhang tama nga na pagkatiwalaan si Chow ang mahalagang tungkulin. Tama na. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Desisyon ko na bukas idaraos natin ang handaan para kay Chow. Ipapahayag natin na siya ay anak ng pamilya Lu. Miss Lu, inimbestigahan ko na ang mga record ni Lu Chow sa ibang bansa. Ay walang laman. Mukhang hindi simple ang batang ito. Kailangan kong pumunta mismo sa ibang bansa. Dad, may kailangan akong asikasuhin sa ibang bansa. Babalik ako pagkatapos. Akala ko walang kwenta si Lu Chow. Hindi ko inakala na... Natulungan pa niya si Lu Yiting na makuha ang Yun Shui Villa. Kung magpapatuloy ito, mamanahin talaga ni Lu Yiting ang buong kayamanan ng pamilya Lu. Hey, isa lang siyang probinsya ng bata. Imposibleng. Matalo tayo ng dalawang yan. Isang bata lang naman. Hanggang kailan siya makakaangat? Sa araw ng handaan, konting gulo lang ang gagawin natin. Mapapahiya sila, mawawalan ang karapatan si Lu Yiting na magmana. Magandang plano. Hindi ko inakala na matalino pala si Daddy. Isang gabi lang, naubos niya ang libro. At naipraktika pa niya ang mga natutunan. Bakit mo ako tinitingnan? Iniisip ko lang, hindi ko inakala na napakatalino ni Daddy. He is really a genius. Yung ginawa mo kanina, sobrang kahanga-hanga. Yung mga gustong tumawa sa iyo, natahimik lahat. Hindi ako makatulog noon, nagbasa lang ako ng ilang pahina. Sinasabi ko sa iyo. Kahit pa itang halang handaan, hindi ko pa rin balak kalalaning kang anak.
Tuwing naalala ko ang gulat nila at ang mukha ni Luwen siyang nanainis, sobrang saya. Hindi ko inakala na may silbi rin pala ang batang ito, nagkam ko siya para mapahiya silas. Tara na. Huwag, kahit anong mangyari, anak pa rin siya ni Lu Wenxiang. Hindi ako dapat magpadala. Sa kanya ng ganun kadali. Bukas, hindi magiging maayos ang handa. Kailangan kong mahanda ng mabuti. Pinabati kita, si Yolu, sa pagbabalik ng iyong tunay na apo. Si Chow Chow ay mabait na bata. Mamaya makikita niyo. Sage. Bakit? Wala pa sila. Mukhang hindi sanay si ate sa mga ganitong okasyon. Ito ang pangatlong anak ng pamilya Lu. Dati puro laro lang ang alam. Ngayon, ang ayos na niya. Ang cute at mabait ng apong pamilya Lu, mukhang kaibig-ibig na bata. Mabait? Cute? Halata namang bata na hinamak ang sariling mga magulang at mas piniling. Kumuha ng walang kwentang ama. Hindi ko kayo hinamak, kayo nagtapon sa akin. Huwag kang magsalitan kung ano-ano. Bata, sila pa rin ang mga tunay mong magulang. Paano mo sila itatakwil? Tama, bata talagang walang utang na loob. Tigilan niyo ang pagpapanggap na inosente. Gusto niyo bang ipakita ko dito ang lahat ng ginawa niyo sa akin? May recording ako. Itinatago ko pa. Tama na yan. Huwag mo na siyang kausapin. Pumunta na tayo sa harap para sa seremonya. Mga panauhin, ngayon ang handaan ni Chow Chow bilang kanyang tiyahin. Nahandog akong regalo para sa kanyang pagbabalik. Isa ako sa mga nangungunang hypnosis expert sa Qingqiang. Sa 3 segundo lang. Masusunod mo ako ng lubusan. Ngayon sabihin mo. Si Lutian ay isang matandang walang kwenta. Mamatay ka na. Tagumpay. Tia. Ang kuwintas niyo. Parang lumuwag. Bilang isang nakatatanda. Ang regalo niyo hindi taos-puso. Naalala niyo nung pumasok kayo sa pamilya. Binigyan kayo ni Itay Quintas na Esmeralda na nakahalaga ng 100 milyon. Kung taos puso talaga kayo, bakit hindi yon ang ibigay niyo? 100 milyon yon. Ako nga mismo, hindi ko kayang ilabas yun sa araw-araw. Pabayaan pa kayang ipamigay sa iba. Siege, kunin mo. Bahala na. Kailangan mong magsakripisyo para makuha ang gusto mo. Basta mawalan lang ang karapatan sa mana sina Lu Xiaoqiao at Lu Yiting. Lahat ng kayaman ng pamilya Lu ay mapupunta sa akin. Halika Xiaoqiao, maganda ba ang kuwintas na ito? 3. 2. Ngayon, ano man ang sabihin ko, ulitin mo. Sage. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang ulitin ko. Matanda, dapat ay matagal na siyang nag-ready. May iba akong lalaki sa labas. 5 pa lang ang edad ng kabit ko, ang pera ng pamilya Lu. Maagaw huli, lahat makukuha ko. Anong sinasabi mo? Magising ka nga. Tumahimik ka, itinutring niyo pa ba akong pinunong pamilya? Ang galing ang handa na ito. Ginawa niyong plataforma para lightin ako. Bigyan mo nga siyang 2 sample. Ikaw na walang kwentang lalaki, huwag mo akong hawakan. Ilang taon akong kasal sa'yo. Hindi mo man lang kayang patasikin ang matanda. Sinira mo ang kabataan ko.
Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naging pinuno ng pamilya Lu. Ano pang silbi mo sa akin? Iha, akala mo kaya mo akong i-hypnotize. 2 taon pa lang ako. Global Criminal Psychology Consultant. Nakatulong na ako sa paglutas ng maraming kasong ng serial murder. Ang codename ko ay Little Holmes. Anong nangyayari? Bakit hindi pa siya nagising? Anong nangyari? Isipin mo nga ang ginawa mo kanina. Si Lu Chao Chao. Lahat dahil sa kanya. Ito dapat ang maka-hypnotize sa kanya. Pero ako ang na-hypnotize. Buti na lang may plan B ako. Yung mga taong inutusan ko nandito na lahat. Magsisimula na tayo. Siguradong mapapalis sila sa pamilya Lu. At hindi na makakaahon pa. Mommy, anong nangyari sa'yo? Siguradong may ginawa sa kanya yung masamang bata. Anong ginawa mo sa tiyahin mo? Huwag kayong magsisinanggaling. Siya mismo ang naglasing at nagwala. Bakit niyo sinisisi ang iba? Pwede niyo akong apihin pero Ang anak ni Lu Yiting impossible. Sa araw na ito, handaan ni Chow Chow. Kailangan kong magpakitang gilas bilang isang mapagmahal na ama. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa kita kinikilala bilang anak. Si Lu Yiting, matigas lang ang bibig. Sa totoo lang, itinuturing na niyang anak si Chow Chow. Ayaw lang niyang umamin. Walang sinumang may aplidong luang maaring manggibabaw sa akin. Magapanauhin ang dahilan kung bakit ayaw niyang aminin. Ay dahil may 7 na siyang anak sa labas. Tay. 7 anak para mga karakter sa isang kwento. Saan galing ang mga batang ito? Hindi ko kayo kilala. Huwag kayong mag-claim na anak kayo. 7 anak, may kakaiba dito. Pinaglaruan si Daddy. Mag-A panauhin. Ang pangatlong anak ay ang pinakasikat na playboy sa Chingchong. Gabi-gabi, may kasiyahan. Siguradong may panahon na nakamali siya. Ayaw siyang magpakasal para malay makipaglandian sa kung sino si. Sa wakas. Buisit. Hindi totoo yan. Pinagbibintangan mo ako. Kaya pala siyang Master Lu ilang taon nang hindi nag-asawa. Kaya pala ganon ang dahilan. Kulang pa ba ang balita tungkol sa kanya? Na-capture kasama ng ibang babae. Ilang beses nang abis siyang pumasok sa hotel. Kaya pala nagkaroon ng napakaraming anak. Kaya naman si Old Master Lu naging lolo na lang ng mga. Naku, si Lolo ay nabigo na naman kay Daddy. Kahit naniniwala ako kay Daddy. Pero totoo naman na marami siyang balitang babae. Sabi ko na nga ba, hindi ko kilala ang mga batang iyon. Third brother, itatanggi mo pa ba? Ngunit malinaw ang ebidensya, wala nang silbi ang pagtanggi. Ako si Lu Wenxiang ay hindi nakikipaglaban na walang paghahanda. Lahat ng inihanda ko na nun pa man. Tingnan ninyo ito. Ito ang paternity test. Ang 7 batang ito ay mga anak sa labas ni Lu Yiting. Peke yan, wala akong naging anak sa mga babaeng iyon. Tuwing nakikipagkita ako sa mga babaeng iyon sa hotel para samahan akong maglaro ng PC version Ultraman vs Monsters. Hindi ko sila hinawakan. Kahit isang daliri. Bakit ba ang pamilya Lu ay nagkaroon ng ganitong klaseng tao? Tama nga. May magandang palabas na tayo. Wala akong panahon na magpaliwanag sa inyong lahat. Kung ayaw ninyong maniwala, edi huwag. Umalis ka. Umuwi ka at lumuhod sa harap ng damba ng mga ninuno. Tatay, nakikita mo ba? Si Lu Yiting ay isang playboy. Hindi siya karapat-dapat. Akala ko pa naman, kayang hubugin ni Chow Chow si Lu Yiting. Mali pala ang akala ko. Isang taong hindi kayang kontrolin ang sarili. Paano siya magiging karapat-dapat na magmana ang pamilya Lu? Kayong dalawang malas. Bakit kayo nagbabalik? Medyo humupa na ang galit ni tatay. Umalis na kayo dito. Lolo, may sasabihin si Daddy. Ano yon? Sabihin mo. Hindi ko anak ang 7 batang iyon. Ano? Lakasan mo, hindi ko narinig. Hindi ko anak ang 7 batang iyon.
Ikaw araw-araw ang dami mong balitang babae. Ibig bang sabihin natutulog ka lang, wala kang ginagawa? At meron pang paternity test, huwag mo nang subukang magdahilan. Itinago mo ang 7 anak. Naisip mo na bang gawin tungkol dito? Tama na, Chow Chow. Kahit ano man sabihin niya, umalis na tayo. Lolo, totoo na hindi kay Daddy ang 7 batang iyon. May video akong patunay. Sinabi ni Luyiting na makita kami sa hotel pero wala siyang ginawa. Nagtago-taguan lang kami. Nag-computer games lang. Ultraman laban sa mga halimaw. Pikay lahat yan. Binayaran nila ang mga tao para gumawa ng peking testigo at record. Sige, peke raw ang video, pero ang test report ba ay maring maging peke. Impossible, gawa-gawa lang lahat yan. Nakasulat dito, ang ester site similarity ay mas mababa sa 10%. Sa relasyon ng magulang at anak, malinaw na nakasulat hindi ang ama. Kahit saan mang forensic agency sa buong bansa, mapapatunayan nilang totoo ito. Ang 7 batang ito. Sa totoo lang, mga anak mo sa labas yan, Luwenjiang. Ang mga bank transfer records at paternity test, lahat ng ebidensya ay hawak ko. Ikaw nga talaga ang mabuti kong anak. Ginawa mo lahat ng masama at sinisimo pa kay Yiting ang 10% mong shares. Hindi mo na makukuha yan, mga tao hilahin ninyo siya, bugbugin ninyo. Tatay, pakiusap isipin mo. Si Wenjiang ay pinagpintangan lang. Lolo, paano mo mapapaniwalaan ang babaeng yon? Mga tao, hilahin ninyo siya. Yiting, tungkol sa bagay na ito, nagkamali ako sa iyo. Wala yon, sanay na akong mapagbintangan. Kailangan kong pasalamatan si Xiao Xiao dahil sa iyo nalinaw ang lahat. Daddy, samahan mo naman ako. Hindi pwede na ganito. Kailangan nating makuha agad si Lu Chao Chao. Hindi natin pwedeng hayaan na palakasin pa niya si Lu Yiting. Hindi pwedeng magmadali dito. Kailangan nating magpababa ng loob. Tawagan natin si Lu Jiao Jiao at humingin tawad. Tayo pa rin naman ang tunay niyang mga magulang. Hindi ba't walang gabi na hindi sumisikat ang araw? Tama ka. Tatawagan ko na siya ngayon. Kung makikipagtulungan siya, siyempre gusto kong maging pamilya siya habang buhay. Kung hindi siya makikipagtulungan, huwag siyang magalit sa akin. Ang mga dadating ngayon ay mga dayuhang mamumuhunan na may budget na lampas 10 bilyon. Ang enerhiya na pinag-aralan nila ay ang magiging pangunahing direksyon ng ating grupo sa hinaharap. Napakahalagang partnership na ito, kailangan nating magpakitang gilas. Dati, nasaan ang interpreter? Ang interpreter? Si Shuero. Ano? Noong huling dumating ang mga dayuhang mamumuhunan, si Shuero ang kausap nila. Kaya niyang magsalitang Arabic at French, walang problema. Totoo yan. Napahusay talaga ni Shuero sa mga banyagang wika. Shuero! Sa pagkakataong ito, umasa kami sa iyo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Tutulong ako para matagumpay na may dala ng pamiyaluang kontrata. Ate Chow Chow, alam kong lumaki ka sa probinsya at hindi masyadong nakapag-aral kaya. Kung may hindi ka maintindihan mamaya, ako bilang nakababatang kapatid, handang magpaliwanag sa iyo palagi. Sa tingin ko, ikaw ang walang alam. Ano bang sinasabi mo? Si Shiro ay pinalaki na may world-class na edukasyon. International Children's Language Awards, International Children's Math Olympiad, nanalo siya. Sobra-sobra na nga. Totoo naman si Shuero ay magaling na mag-aral simula bata pa. Third brother. Turuan mo naman ang anak mong si Chao Chao ang kahit isang kasanayan, para naman may pagmalaki. Tingnan mo ang aming Shuero, ang galing-galing. Ang aming Chow Chow ay napakusay. Wala kang pakialam. At saka, paano kung hindi siya kayanin? Dapat mong malaman, ito ay proyektong nagkahalagang 10 bilyon. Hindi ito laruan ng mga bata. Kung hindi, Gagamitin ko ang lahat ng aking ari-arian para bayaran ang mawawala. Hindi sapat yan. Kulang. Sage. Kusang luluhod ako at tatahol na parang aso.
Pero kung sakaling magtagumpay tayong makuha ang kontrata. Gusto ko na ilipat sa akin ang 10% bahagi ni Lu Yiting sa Lu Group. At ikaw, naman. Lu Chao Chao luluhod ka at magiging kabayo ni Shuero. Para maging patas ang taya, kailangan parehong may panik. Wala naman kayong tutol, tama ba? Sage, ayon na ang usapan. Huwag kayong magbagong isip, nirecord ko lahat yan. Magandang araw sa inyong dalawa. Malayo ang inyong pinanggalingan, pagod kayo. Ako si Luciero, apo ni Chairman Lu. Taos puso kong binabati kayong dalawa. Kumusta? Ako ang director ng Overseas Energy Company. Ito ang aking asawa. Kumusta? Ako si Eva, asawa ni Roman. Navajo ako kaya hindi ako marunong mag-Arabic. Ano ang sinasabi niya? Wala akong maintindihan. Ano bang sinasabi nila? Shuero, isalin mo nga agad. Hindi ko sila maintindihan. Hindi ko pa naranasan ang wikang ito. Marami kang alam na wika, tiyak na may alam ka nito kahit county. Isalin mo. Bilis, isalin mo na. Ang aking asawa ay bumati na sa inyo, ngunit hindi ninyo siya pinansin. At hindi rin kayo na handang interpreter. Ito ba ang inyong paraan ng pagtanggap sa mga panauhin? Ano ang ibig sabihin niyon? Hindi ko alam. Madam Eva, magandang araw. Kilala ko ang tribong Navajo. Alam ko ang wikang ito ay mawawala na. Pero ipinagpapatuloy pa rin ninyo ang inyong kultura. Hinahangaan ko kayo. Sa pagkakataong ito, taos pusong pamilya Liu sa pagkikipagtulungan. Maaari bang pag-isipan ninyo pa ito? Talaga ba? Bini-bini, sa murang edad mo, kilala mo ang tribong Navajo. Kahanga-hanga ka nga. Ito ang aking lolo, ang chairman ng Lu Group, si Lu Tian. At ito naman ang panganay ng pamilya Lu, ang kuya ng pamilya, si Luan Chiang. Ikaw pala ang panganay. Akala ko ikaw ang pangatlo. Ano bang sinasabi nito? Ano bang dapat kong gawin? Madam, kumusta? Ako ang pangatlong anak. Karapat-dapat ka nga sa isang magaling na anak ng isang malaking pamilya. Napakagwapo mo. Ang aking asawa, dahil sa hindi pagkakaunawan sa wika, ay hindi na nakapag-usap ng ganit. Kasama ang iba sa mahabang panahon, ngayong masaya siya. Pipirmahan ka na ang kontrata ng pamilya Lu. Lolo, pumayag na ang chairman at ang kanyang asawa na pirmahan natin ang kontrata. Tito, tita, ate, saan kayo pupunta? Maganda naman ang usapan at malapit na ring matapos ang party. Magpapahinga lang kami, pahinga. Paano kayo magpapahinga ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang ating taya? Anong taya? Biro lang yon. Hindi yon dapat seryosohin. Bakit ka ba, anak, nakikipagmatigasan sa mga nakatatanda? Tama nga naman. Tito, kanina ikaw ang may sabing na-record mo para hindi kami magbagong ang isip. Ngayon, hindi na ba ito bisa? Hindi na ba ito bisa? Yaiting, simula bata ka pa, hindi ka naman talaga interesado sa pera, di ba? Hindi ka naman nagnanasa sa perang kuya mo, di ba? Hindi naman ako nagnanasa sa pera. Kuya, huwag mo akong gawing santo. Yung mga pag-aari mo sa katimugang bahagi ng Chingcheng. Adding partnership sa Jong Group at Yunhai Group. Gusto ko pa rin yan. Huwag kang umalis. Sino ba kanina ang nagsabi? Kapag natatalo sa tiya, ay luluhod at tatahol na parang aso? Tama na, huwag kang masyadong gahaman. Iyan mismo ang sinabi mo kanina. Bakit ako ang masyadong gahaman? Tatay, tingnan mo naman siya. Hindi ba tayo sa pamilya Lu ay laging tumutupad sa pangako? Ang pagtupad sa pangako isang pangunahing asal ng pamilya Lu. Ang apo kong ito sa murang edad, napakahusay ang pag-isip. Mas mahusay pa sa dalawa kong anak. Sa hinaharap tiyak na magiging mahusay siya, tinawag ko kayo para
ipahayag ang isang bagay. Nagpaplano na akong mag-retiro. Ang Lu Group ay ipapasa kosas kay Yiting. Ako ang panganay na anak. Bakit sa kanya mo ibibigay ang Lu Group? Kalukuhan, alam mo bang halos malugi mo ang Yushui Villa? May 7 anak ka pa sa labas at sinisi mo pa kay Yiting. At halos masira mo ang partnership sa mga dayuhang mamumuhunan. Binigyan ka ng pagkataon. Ngunit wala ka ring nagawa, wala kang kwenta. Basura ka. Pito, anak. Nagkamali lang naman ako. Yan ang pagkakamali ng lahat ng lalaki sa mundo. Tama, tatay. Pero kahit na masyado kang pabor kay Yiting, Hindi patas si Lolo. Kung ipipilit mo talaga, huwag kang magalit kung ilalantad ko sa social media ang bagay na iyon. Hindi dapat ipamalita ang kahiyan ng pamilya. Gusto mo bang mamatay ang buong Lu Group? Oo nga. Kung hindi ko makukuha, wala nang sino man ang makakakuha. Tate. Sa totoo lang, wala akong interest na magmana ang Lu Group. At saka, Tatay, malakas pa naman kayo. Bakit kayo nagmamadaling mag-retiro? Ang Lu Group ay sa kalaunan ay mapupunta sa isang tagapagmana. Ang mga nauna ay mga hindi pagkakaunawan. Hindi namin alam na ang mga bagay na iyon ay makakaapekto sa aking pagkatao bilang tagapagmana. Kung bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, Majijing, maingat na ako. Sidesish, bibigyan kita ng huling pagkakataon, ang Lu Group. Sa tuwing magpapaliting tagapagmana, gagawa ang bagong logo na kumakatawan sa pagkakakilalang tagapagmana. Sa kumpanya, sa pagkakataong ito magkaroon kayong patas na laban. Kung sino ang makakuha ng mas maraming boto para sa logo, siya ang susunod na tagapagmana. Hindi nga ako marunong. Hindi nga ako marunong gumuhit ng stick figure. Paano pa kaya ang mag-design ng logo o gumuhit? Daddy, ikaw ba? Susuko ka na. Hindi na naman kaya maglalaro na lang si Daddy ng computer games. Chow, tingnan mo. Ang designer na si Hua ay hindi pangkaraniwang tao. Alam mo ang Mixuai City, young store na laging nagpapatugtog? Mahal mo ako. Mahal kita, make sure I city. Yun ang tindahang iyon. Ang logo ng tindahang iyon ay hindi lang siya ang nag-design, pati na rin ang nakakahumaling na kanta. Siya rin ang sumulat. Inisip ko, baka. Siyang magit sa akin sa aking design. Magandang ideya. Hanggat makukuha ko si Master Hua para tulungan akong mag-design ng logo, sigurado na ang pagiging tagapagmana ng Lu Group. Master, ito ang maingat kong piniling kayamanan. Ang tawag dito ay Transparent Mother-Child Jade. Ay sa ito sa mga ito. Sinasabi na mula pa ito sa Imperial Court ng Ming Dynasty. Tingnan ninyo. Ang kulay ay makinis at malinaw, may 2 guhit sa loob na sumisimbolo na ang ating Lu Group ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. May simbolong dragon at phoenix. Ang pagbibigay nito sa inyo na isang napakatalino ay talagang angkop. Transparent Mother-Child Jade. Matagal ko nang narinig ang pangalan nito. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang pakiramdam naman. Magaling. Ang kinit may diwa. Master, ang galing ninyo. Talagang alam ninyo ang mga bagay-bagay. Ito. Sa totoo lang, hindi ko gustong sasito. Ngunit dahil ito ay isang malaking bagay para sa pamilya Lu, ibibigay ko ang lahat. Tama, si Wenxiang ay tiningnan ang buong storage room para lang mahanap ang jade na ito. Kahit sa birthday ko, ayaw niyang ilabas. Sa huli, ibinigay niya ito sa inyo, Master. Napakabuti ninyo. Sandali, Master Hua. Pwede ka bang hiramin ito upang tingnan? Oo nga. Ang anak ko ay mahalig sa Jade mula pa noong bata. Baka sakaling may makita siyang kakaiba. Kakaiba? Bakit hindi ito lumiliwanag? Dapat malinaw na nakikita ang loob na may 2 guhit. Ngunit wala akong nakikita. Oo nga, at mali rin ang pakiramdam nito. Subukan ko. Hindi ito Mother-Child Jade. Ito ay gawa lamang sa imitasyong resin. Dito, ang pagdadala ninyo ng bagay na nagkakahalaga ng 50 piso sa Shopee para lokohin ang master ay isang kahiyan sa katalinuhan ng tao. Wow, ang galing mo talaga, Ate Chow Chow. Kabisado mo pati presyo sa Shopee. Talagang mas madalas kang mag-shop kaysa sa akin.
Mr. Liu, sigurado ka bang mula sa Imperial Court ang jade na ito? Master. Master Hua, dahil ngayon ay dumating kami upang hilingin sa inyo na tulungan ang Lu Group na mag-design ng bagong logo. Hindi naman kami derating ng walang dala. Ang regalo ko, maaaring hindi kasing sikat ng mother-child jade, ngunit ito ay tunay at may laman. Tingnan ninyo. Magandang jade. Ito ay galing sa lumang minahan sa Burma, cinnabar, jelly. Ang material na ito ay wala na. Kahit ang alikabok nito ay mahirap nang makita sa merkado. Master, huwag kayong mag-alala. Mas malaki ang aking taos-pusong alay kaysa sa kanila. Kung tutulungan ninyo akong maging tagapagmana ng Lu Group, ibibigay ko sa inyo ang 20% ng Lu Group shares. Sa inyo na lahat. Luan Chiang, wala ka na bang hiya ang paggamit ng shares ng Lu Group? Persulan sa Master Hua, hindi ka ba nahiya? Nandidiri ako sa'yo. Iyan ba ang tinatawag mong sinseridad? Mga walang laman na salita. Nasaan ang kontrata? Nasaan ang notaryo? Ni hindi ka na nga halos makapasok sa Lu Group at nangangahas ka pang mag-alok in shares. Ano yan kung hindi isang walang laman na pangako? Ate Chow Chow, alam kong ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ngunit ang mga ganitong, seryosong usapang pang-negosyo, mas mabuti pang hayaan na lang sa mga matatanda. Chow Chow, napagkabata mo pa. Masyado pang maaga para makisali ka sa mga ganitong bagay. Hindi rin siguro gusto ni Master Hua na may nag-udyok ditong gulo. Master! Master, ano na po ang desisyon ninyo? Kung ako lang po ang tutulungan ninyo ngayon. E di magiging ako na nga ang tagapagmana ng Lu Group at sa oras na iyon. E di sigurado na ang shares. Tama na. Tigilan niyo na ang pagpapanggap. Hindi niyo naman talaga gustong. Ang pag-imbita ninyo kay Master ay puro utang na loob at shortcut lang ang iniisip. Ang tinatawag ninyong sinseridad ay puro interest lang. Hindi naman talaga ninyo nais na makipagtulungan kay Master. Lumayas na kayo habang hindi pa kayo lubusang napapahiya. Ate Chow Chow, masyado ka namang pinalalaki. Kami naman, taos puso kaming nagimbita kay Master. Anong karapatan mong palayasin kami? Oo nga, sino ka ba? Negosyo mo ba ito? Pag sinabi mong masis, susunod kami agad? Tama nga. Ang hinahanap namin ngayon ay si Master Hua, hindi ikaw na bata. Hindi ka naman malapit kay Master, bakit ka nakikisalamuha? Umalis ka na lang. Siya ang anak ko. Wala kayong karapatang magsalitang niyan dito. Tama rin kayo. Pero pasensya na, ako mismo si Master Hua. Ikaw si Master Hua, alam mo ba kung gaano kabigat ang pangalang iyan sa industriya? Ikaw si Master Hua? Sino siya? Ako ang alagad ni Master Hua. Ako ang nagpapanggap na Master Hua. Para lang palayasin kayong mga hindi tapat sa paghingin tulong kay Master Hua. Hindi ako naniniwala. Tigilan mo na iyan. Anong oras na? Pinapangarap mo pa bang ikaw ang nakatagong boss? Ate Chow Chow, ang galing ng acting mo. Bagay kang sumali sa short drama. Kasi nang galing, nakakaisa kayo para lokuin ako. Ang pagpunta ko ngayon ay sa rekomendasyon na assistant ni Master Hua. Gusto niyo akong hiyain dito, di ba? Siege, tatawagan ko siya ngayon din. Para mahuli kayong mga manloloko. Anong nangyayari dito? Magandang araw, Assistant Zhang. May nagpapanggap na Master Hua dito. Pwede po bang pumunta kayo rito? Oo, tama. Ngayon, sa lalong madaling panahon. Assistant Zhang, nakarating na kayo. Sabi niya, siya si Master Hua. Master Hua, Master Hua na ako, pasensya na at huli ako. Ang mga draft na ipinangako ko sa inyo ay handa na. Ang proseso ng pagsusuri ng una. Ipadala ko sa inyong email mamaya. ano? Sinabi ninyo na siya ay. Opo, ang babaeng ito na si Miss Lu Chow Chow ang siyang nasa likod ng Hua Studio. Siya rin ang pangunahing creator. Bata pa siya, 5 anyos lang, di ba? Baka po nakakamali kayong intaw.
Mr. Lu, ang Hua Studio ay gumagamit ng anonymous na paraan ng paglikha. Sa pamagitan ng online codename kami nag-uusap, ilan lang ang nakakita sa kanya. Ang mga proyekto ni Miss Jojo ay hindi gumagamit ng tunay niyang pangalan. Pero ang kanyang pagkakilala ay nakarehistro na sa sistema. Maraming mga nangungunang brands sa bansa ang gawa niya. Ilang taon ba siya? Impossible! Wala nang sasay ang makipag-usap sa kanila. Ayoko na rin naman silang makasama. Assistant, ihatid mo na ang mga bisita. Umalis na po tayo. Chow Chow! Ikaw talaga si Master Hua. Naging Master Hua ako dahil mahilig ako sa pagguhit at disenyo. Bata pa ako, kaya naman iba ang pananaw ko kumpara sa mga matatanda. Kaya laging kakaiba ang mga disenyo ko. Isa lang iyan sa mga libangan ko, marami pa akong peking pagkakakilanlan. Dad, huwag mo nang masyadong isipin ang detalye. Tayo nang magdisenyo ng logo. Kate, anong gawin kong disenyo, hindi pa rin maganda. Wala talaga akong alam sa disenyo. Dad, ang magandang disenyo ay nagsisimula sa pagbabalik sa pinagmulan. Kailangan mong malaman ang pinagmulan ng Lu Group at ang bawat pinuno ng Lu Group. Ano ang mga nararamdaman at plano nila para sa kumpanya? Natatandaan ko. Sabi sa akin tatay ko, ang Lu Group ay nagsimula sa paggawa ng sugar figurines. Noong nabubuhay pa sina lolo at lola, ginawa nila akong sugar figurine. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na gaanong uso ang sugar figurines. Kaya kailangang lamaki ng lamaki ang Lu Group. Dad, iyan ang mga alaala at damdamin mo para sa Lu Group. Kailangan mong matutunang isama at ikonekta ang mga iyon sa iyong disenyo. Alam ko na. Ito na. Hindi ko inakala. Ang laking sorpresa na si Lo Jiao pala si Teacher Hua, di mabuti. Tiyak na gagawin niya ang lahat para iangat si Lu Yiting. Ano na ang gagawin natin? Ano na? Kung makuha nila ang Lu Group, ang pamilya natin, tiyak na mapapalis tayo. Isa na lang ang huling paraan sa laban sa pagmana, may dapat mawala basta. Kung hindi sila dadating sa pagpupulong ng mga tagapagmana, madali na ang lahat. Tay, nasugatan ka. Kailangan kang dalhin sa ospital. Hindi pwede. Kailangan kong makarating sa pagpupulong ng mga tagapagmana. Doctor! 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 Ang mga dokumento. Sok. Ang pagpupulong ngayon para sa halalan ay hindi dapat maantala dahil sa personal na dahilan ng iba. Hindi pwedeng patagalin ng walang katapusan. Hindi talaga bagay ang tito ko sa posisyon na iyan. Laging nakakamali sa mahalagang oras, hindi kayang humawak ng responsibilidad. Kaya ang tatay ko ang mas maasahan. Sa napakahalagang araw na ito, huli pa rin. Hindi talaga kayang asahan. Dapat ay ibigay na niya agad ang kumpanya para walang gulo sa hinaharap. Maghintay pa tayo ng 2 minuto. Sir, na-aksidente ang third young master. Ano? Kaya mukhang hindi makakarating ang nakababata kong kapatid ngayon, lahat ng media at reporters.
nandito na at naghihintay sa anunsyo mo kung sino ang tagapagmana ng Lu Group. Hindi mo naman sila pwedeng paalisin na walang nangyari. Mukhang ito na talaga ang nakalaan. Saish, kung ganun. Andito na kami. Bakit kuya parang nadismaya kayata na makita ako? Bakit naman? Patas lang naman ang laban, naksidente ka na nga buhay ka pa. Aba, ang driver mo, Magandang araw sa lahat. Ngayon, ipapakita ko ang ito ang dinisenyo kong bagong logo para sa Lu Group. Young Master, Hindi ito maganda. Masyado akong nagmadali. Pinalitan ng driver ang mga dokumento. Alam naman ng lahat na ang Lu Group ay nagsimula sa sugar figurine. Ang maliit na sugar figurine na ito ay kumakatawan sa mga alala ko sa Lu Group. Sana rin huwag nating kalimutan ang pinagmulan natin. Hindi ko inakalang napakatalino palang panganay na anak. May puso at lalim maganda. Nagbago na ba ang anak ko at handa ng pananagutan? Ang responsibilidad sa Lu Group. Third brother, ikaw na. Bakit hindi ka nagsisalit, third brother? Wala ka bang inihanda? Third brother, bakit ka pa nagpakahirap pumunta dito? Nagdala ka lang ng mga blankong papel. Tapos naaksidente ka pa. Mas mabuti pang natulog ka na lang sa bahay. Ninakaw mo ang disenyo ko. Huwag kang manira kapag hindi mo kayang manalo. Wala kang kakayahan, walang silbi. Hey, umuwi ka na at magpagaling. Ako na ang bahala dito. Umalis na nga ang third brother. Di ako na ang tagapagmana? Sinong nagsabing ikaw na? Ako pa. Ipapakita ko rin ang gawa ko. Ikaw ay bata pa. Bakit ka nakikisali? Hindi ka naman tagapagmana. Lolo, naglolo ko lang siya. Tama naman. Dahil pagpili itong tagapagmana, lahat ng dugong pamilya Lu ay pwedeng sumali. Chow Chow, sana magbigay ka sa akin ng sorpresa. Sage, simulan mo na. Kahit na ikaw si Master Hua, 5 kataong gulang na bata pa rin. Ang paggawa ngayon din, hindi ka abot. Kapag natalo ka palalayasin ko agad kayong tatay mo sa pamilya Lu. Tapos. Seryoso ka ba? Ginagawa mo itong larong pambata? Anong pagpapaganda ito? Nagdagdag ka lang ng isang guhit, pinalitan ng parisukat. Ang hugis, itlog. Tapos sasabihin mong isa kang mahusay na master? Larong pambata ito, bumaba ka diyan. Sa ating pamilya, nakatagda na si Wenxiang lang ang magmamana. Tingnan niyo. Ang pagpapalit ang logo ng Lu Group ay mainit na pinag-uusapan online. Inisip ang lahat. Matalino ang ideya ni Miss Lu. Tumaas ng malaki ang stocks ng Lu Group.
Paano nangyari yon? Ang disenyong parang larong pambata ay magpapalago sa stocks? Tama, heke lang iyan. Anong relasyon mo sa batang si Lu Chow Chow? Ang boring na disenyo na iyan kaya ko rin iyan. Tama nga, talagang tumaas ng malaki ang stocks ng pamilya Lu. Impossible. Tumaas na naman. Ang disenyo ni Chow Chow mukhang simple pero napakatalino. Hindi siya gumamit ng masalimuot na disenyo, sa halip, ang original na tamis ng brand, ang kanyang pinanatili. Sa ganito, naging matatag ang merkado at kapansin-pansin ang disenyo. Nag-drawing lang naman siya ng hugis na kurbada. Dahil lang sa magandang balita ang kumpanya na pinalabas ng maga para sa publicity. May publicity nga, pero iyon lang ang panimula. Ang pangunahing layunin ng paggawa ng logo ay hindi para maging masyadong magarbo, kundi para maghatid ng mensahe. Ang kurbada ng logo ay hango sa Lu Group. Ang orihinal na hugis ng sugar figurine, bilog, matamis, malambot, sumisimbolo ito ng pagtanggap at init ng kumpanya. Hindi matulis. Kumpara sa dating para sukat na logo, hindi na ito mukhang malamig na makina ang kapital, kundi isang lumang brand na may puso. Muling pagsisimula. Hindi ko inakalang ang maliit na bata ay may ganitong kalawakang pangitain. Sa tingin ko, siya ang dapat magmana ng Lu Group. Tiyak na hindi kayo makakamali. Kahit na pagpapalit ng logo ito, ang pinaka-importante ay hindi ang logo mismo. Sa totoo lang, ito ay para magkaroon ng bagong atensyon sa merkado, para mas maraming tao ang mapansin at pag-usapan ito. Hindi tayo gumagawa lang ng isang larawan, kundi nagpapahayag tayo sa capital market, na ang Lu Group ay pumasok na sa bagong yugto at may bagong tagapagmana. Tama si Chow Chow. Ang mahalaga sa mga investors ay hindi ang disenyo, kundi ang atensyong natatanggap nito. Ang stock price ay tinutulog ng usapan at opinyon ng publiko. Hindi ko inakalang ang isang batang ganito kaliit ay kayang hawakan ang brand planning at ang pag-iisip ng merkado ng ganito katalino. Swerte lang naman ayon. Tama na. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Sa halip, sinakta mo pa ang sarili mong kapatid. Nagkamali akong pagkakilala sa iyo. Hey, makinig ka sa paliwanag ko. Lahat ito ay hindi pagkakaunawan. Tama na, inimbestigahan ko na ang aksidente. Ikaw ang nasa likod noon. Noong nakaraan, si Yiting ang inakala kong. Luwin siyang paano ako nagkaroon ng anak na. Walang konsensya. Hey, hindi ako. May nagplano para maipit ako. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Tama bang si Wen Xiang agad ang sisihin? Lolo, matagal na kayo sa negosyo. Alam ninyo na ang pagkakaiba ng taos puso. At nagpapanggap lang. Ate Chow Chow, ang galing niyang magpanggap. Baka siya pa ang totoong nasa likod ng lahat. Tama, Tay. Tama na, huwag na kayong magsalita. Kung magpapatuloy kayo, isipin kung isa lang ang pakanan ninyong tatlo na matagal ng pinlano. Hindi ko na ito kayang itago. Ang driver mismo ang may gusto noon. Binaliktad niya ako. Ay harap ninyo siya. Tay, siya yan. Mr. Lu, inutusan ako ng panganay na anak na gawin ng aksidente. Binigyan ako ng panganay na anak. Ang 200,000 para patayin ang third young master at palitan ang kanyang disenyo. Kung hindi ko gagawin iyon, banta niya sa pamilya ko. Ito ang ebidensya. Gusto ko sanang manahimik na lang, pero ang panganay na anak, ginamit ang pamilya ko para magbanta para gawin ko ang mga maruruming trabaho. Sa mga nagdaang taon, hindi ko na talaga kaya. Kasinungalingan, kailan kita binanta? Kumuha kang pabor sa iba at binaliktad mo ako. Pinayaran siya, kahit anong sabihin niya, paniniwala niyo ba? Baka nga siya ang ipinadala ni Ate Chow Chow. Siya ngayon ay magaling magplano, di ba? Kayo talaga, wala na kayong kahihiyan. Hindi ako amin. Basta hindi ako umamin wala sa sila magagawa. Huwag mo akong lokohin. Ikaw ang anak ko, alam ko kung nagsisinungaling ka o nagsasabi ang totoo. Alam ko ang pagkakaiba. Mula ngayon, Luwen siyang Gujiao Lusuero. Kayong tatlo, bawa na kayo sa pagboto sa board at permanente na kayong itinataboy sa Lu Group. Tay, ako ang anak mo, kahit aso pa ako na pinalaki mo, hindi mo naman ako ganito kawalang awa. Wala ka namang awa sa akin. Tama, Tay. Ang mga nagawa namin para sa Lu Group, hindi mo ba nakikita? Tama na, ayoko na marinig. Dalhin ninyo sila.
Okay, nanay, sandali lang. Narapat lang sa kanila. Dapat ay pinalayas na si Anun pa, ang taong iyang si Luwen Xiang. Sinira ang pangalan ng pamilya Lu. Narinig ko, ang una niyang ginawa noong pumalit siya ay tanggalin ang dating. Finance director pinalitan ng kakilala niya sa paglalaro ng mahjong. Nakita ko mismo. Isinaman niya ang mga tambay niyang kaibigan sa board. Buong araw. Puro yosi at sugalang. Napaalas nito ang mga magagaling na empleyado. Alam ko ang mga ginawa ni Luen Xiang noon ang pangatlong anak ay sobrang loko para may magpatuloy sa pamilya Lu. Kinailangan ko sanayin si Luen Xiang pero hindi ko inakala na titiwalagin niya ang mga matataas na opisyal at wala siyang disiplina. At sisirin ang isang maayos na kumpanya. Ang mas nakakatawa, ang aswa ni Luen Xiang na si Gu Jiao, dahil aswa siyang director. Hayagan niyang ginagamit ang pera ang kumpanya para bumiling limited edition na bag at mamahaling gown. Narinig niyo na lahat yun, di ba? Noon, tambak ang mga parcel sa harap ng opisina niya. Sabi nila, inalis niya lahat ng benepisyo ng empleyado. Tama, nakita ko nga 2 oras siyang nahuli sa meet. Ang dahilan pa niya, hindi pa raw ayos ang itsura niya. Akala niya bahay niya ang kumpanya. At ang kapal ng mukha niyang sabihing naglilingkod siya sa Lu Group. Walang hiya, mas pabigat nga sa siya. Chow Chow. Chow Chow, simula ngayon, ikaw na ang bahala sa selyong ito. Lolo, bata pa ako. Marami pa akong hindi alam. Ayokong gumawa ng desisyon na hindi makakabuti. Hindi responsibly para sa kumpanya at sa lahat. Kaya ipagkakatiwala ko muna ang selyong ito sa tatay kong si Lu Yiting. Kapag nasa tamang edad na ako, saka ko ito talagang kukunin. Ito ang hinaharap na leader. Sa murang edad, may ganitong lawak ng pangunawa at pananaw. Ang Lu Group ay may magmamana na, isang batang 5 taong gulang. Mas magaling pa sa walang kwentang si Luen Xiang na matanda na. Buong buo ang suporta ko. Ang dating at tindigang batang ito napakalayo kay Luen Xiang. Pinagkakatiwalaan kita. Mabuti may magmamana ng pamilya Lu. Hello? May balita na ba? Miss, ginamit na namin ang lahat ng kaya naming utos sa ibang bansa. Tiningnan namin ang listahan ng mga doktor, mga lihim na klinika, at mga nagpapagaling na hindi rehistrado. Pero ang mahimalang doktor na iyon, parang hindi talaga umiral. Ano? Ang tanging bakas, may nakapagsabi ng isang liblib na klinika ng mahimalang doktor. Tahimik itong nagbubukas at walang bakas kapag nagsasara, may nagsabi na doon daw lumilitaw ang mahimalang doktor. Naintindihan ko. Dalhin mo ako doon ngayon. Dad! Hintayin mo ako. Kumusta? Naghahanap ako ng mahimalang doktor. Buhay ng tatay ko ang nakataya. Apuraha ito. Pakisamahan po ninyo ako para makita ko siya. Hindi basta-basta tumatanggap ng bisita ang bihasang doktor. Iwan mo ang bayad at ako na ang magsasabi sa kanya. Pero kung gusto kaniyang makita, hindi na ako ang masusunod. Hindi problema ang pera. Basta isama niyo po ako para makita ko ang doktor. Kaya kong bayaran ang kahit magkano. Hindi ba't ito si Chow Chow natin? Ay, ang dakilang Master Hua ay naparito rin pala para humingi ng gamot. Anong ginagawa ninyo rito? Nakakahiya namang magtanong ka. Ilang araw nang nawalan ng malay si Wen Yang, nagsusukang ang dugo. Dahil sa iyo, maliit na bata, kaya siya nagkaganito. Kaming mag-ina ay nilibot ang lahat ng ospital, pero wala silang nagawa. Kaya napilitan kaming humingi ng tulong sa bihasang doktor. Hindi ba sinabi ni Lolo na ikaw ang pinakamatalino? Pero heto ka, nagmamadali ka rin pumunta rito. Ay, si Ate Gupala. Tagal na nating hindi nakita. Chow Chow, ang sakto naman. Ang assistant dito ay ang matalik kong kaibigan mula pa noon. Kung gusto mong makita ang bihasang doktor, kailangan mong sumunod sa patakaran. Anong patakaran? Luhod ka, iuntog ang ulo ng 3 beses at sumigaw, Doktor, iligtas mo ako. Kung hindi ka makikita ang doktor. Kung may ganyang patakaran, bakit hindi mo sinabi kanina? Malinaw na ginagamit mo lang ang posisyon mo para makapaghiganti. Iano kung hindi ako magsasabi sa doktor, hindi mo siya makikita habang buhay.
Ano ang mas mahalaga, ang dangal mo o ang buhay ng tatay mo? Ciao! Di ba ang yabang mo kanina? Kung gusto mong mailigtas ang tatay mo, huwag ka nang magdalawang isip. Bata ka lang naman, kaya luhod ka. Wala namang nakakahiya diyan. Oo nga Ate Chow Chow, di ba mahusay ka namang magsalita? Bakit ngayon ayaw ka nang lumuhod? Chow Chow? Tigilan mo na yan. Kahit lumuhod ka pa, hindi na rin magtatagal ang tatay mo. Ang taong malapit ng mamatay kahit pa iligtas, sayang lang ang gamot ng doktor. Oo nga Ate Chow Chow, tanggapin mo na lang. Ang taong halos patay na, ano pang silbi ang iligtas? Nakikiusap ako sa'yo. Kahit gaano katagal, kaya kong mahintay. Natutulog ang bihasang doktor. Hindi siya basta-basta pwedeng tumanggap ng bisita. Kung gusto mong magsabi ako, magdagdag ka pa ang 500,000 piso. Bakit sila hindi magbabayad? Bakit ako lang ang pinag-initan mo? Sinong nagsabing hindi kami magbabayad? Pwede akong magdagdag ngayon para unahin ang Dr. Shiwenxiang. Ako, magbabayad ako ng 2,000,000 at 1 piso. 3,000,000 ako. Ako 3,000,000 at 1 piso. Naghahanap, kaya't ang gulo. Pakiusap, nandito ang 10,000,000. Basta tulungan mo lang ako. Pagkatapos, bibigyan pa kita ng isa pang 10,000,000. Muntik ko nang makalimutan, sabihing doktor walang bisita ngayon. Kung ganun, umuwi ka na lang muna. Anong ibig sabihin? Maliban na lang kung luluhod ka at iuntog ang ulo mo ngayon. Sumigaw ka ayon sa patakaran, kung hindi ka makikita ng doktor. Chow Chow, ikaw pa naman ang may pinakamalaking pride. Halika, lumuhod ka, panoorin ka namin. Ate Chow Chow, kung mahal mo talagang tatay mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Bata ka pa naman, walang tatawa sa'yo kung luluhod ka. Diba, ang yabang-yabang mo, nagawa mo talagang lumuhod. Para nga pala sa Lu Group, ang galing mo namang umarte. Ate Chow Chow, akala ko ba hindi ka susuko? Hindi ko akalain susunod ka rin lang. Mali kayo. Gujiao Lu Shuero. Kayo ang tunay kong ina at kapatid, pero hindi ninyo ako binigyan kahit katiring na init. Hindi ninyo ako itinuring na kapamilya. Ang tunay na nag-alaga sa akin ay ang daddy kong si Lu Yiting. Ngayon, hindi para sa inyo ang pagluhod ko. Hindi rin ito para sa Lu Group, kundi para iligtas ang buhay ng daddy ko. Nakaluhod na ako. Pwede mo na ba akong dalhin sa doktor? Oo, nakaluhod ka na, pero may kulang ka pang gawin. Ayon sa patakaran, kailangan mong iuntog ang ulo ng 3 beses at sumigaw, "Doktor, iligtas mo ako." Doktor, iligtas ninyo ako. Muntik ko nang makalimutan, sabi ng doktor ngayon, isang bisita lang ang tatanggapin niya. At yun ay ang best friend kong si Gujiao. Ikaw, mula pa lang sa simula, wala ka ng pag-asa. Ang mga yon, pinaglalaran lang kita. Chow Chow, dapat talagang mamatay ang tatay mo. Pagkamatay niya, mapupunta kay Wenxiang ang pagiging tagapagmana. At ikaw, kapag patay na ang tatay mo, ililibing na naman kita. Ito ang aking tunay na ina. Sobrang katawa-tawa. Kung ganon, huwag mong sisihin ako kung hindi na ako magpipigil. Ate Chow Chow, nagpapanggap ka na naman. Kung may paraan ka, nagawa mo na yan nun. Hindi mo na kailangang maghintay pa ngayon. Pasok kayo.
Ang kapal ng mukha mo. Bitawan mo ang nanay ko. Pinalo mo ako. Magkano ba binayad sa inyo ni Lu Chow Chow? Doble, triple ang ibibigay ko. Pagkawalan mo ako agad. Tama, kung 10 milyon ang binigay niya, bibigyan ko kayo ng 30 milyon. Ngabula kayo sa pagsunod sa kanya. Ako mula bata kasama ko na ang doktor. Kung gagalitin ninyo ako, hinding-hindi kayo makakakita sa doktor habang buhay. Ikaw, karapat-dapat ka bang maging assistant ng doktor? Ang tunay na doktor ay may malasakit pero puro pakana ang nasa isip mo. Punong kasamaan ng puso mo, walang malasakit. Kapag nandiyan ka, sinisira mo ang reputasyon ng bihasang doktor. Huwag kang magbunyi. Akala mo ba kapag nakapagpaalam ka, tutulungan ka niya? Niya, kami lang ang tutulungan niya. Tigil-tigil, sasabihin ko na sa doktor, pupunta na ako. Sana ay panindigan mo ang salita mo. Kung tatakasan mo ako, ikaw ang bahala sa mangyayari. Huwag kang magbunyi. Huwag mong isipin na makakaligtas si Lu Yiting kapag nakapagpaalam ka. Hindi ka tutulungan ng doktor. Sino ka ba? Sino ang nagsabing hindi ko siya tutulungan? Ikaw pala. Pangalawang kapatid pala. Bakit ka nagtatago at ayaw magpakita? Kung alam ko lang na ikaw pala ang doktor, hindi na ako maglalakbay pa sa napakaraming lugar. Si Wenxiang ay nasa bingit ng kamatayan. Kailangan mo talaga akong tulungan. Huwag kang magkunwari sa akin. Alam na alam ko ang masasamang ginawa ninyo. Nasa ganyan kayong kalagayan dahil sa sarili ninyong kasalanan at gusto pa ninyo na ako ang magayos ng mga gulo ninyo. At saka, ang sakit ni Kuya hindi naman nakamamatay. Hindi ko na kailangang iligtas siya. Hindi ko talaga inakala na ikaw pala ang bihasang doktor. Kung gusto mong iligtas ang pangatlong kapatid, sumunod ka sa akin. Chow Chow, matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Itong mga nakaraang araw, puro investigasyon ako sa ibang bansa, pero wala akong nahanap. Bumalik akong walang nakuha. Kung sasabihin mo ang iyong tunay na pagkatao, tutulungan kong buhayin ang pangatlong kapatid. Galing ako sa ibang bansa. Ang totoo ako ang pinuno ng F organization. Ang kakaibang tindig na napansin mo ay galing sa mga pinagdaanan kong ito. Ano? Ang international na maitim na planong iyon, ang mastermind sa likod ng organisasyong iyon ay ikaw pala. Diyos ko, ang inidolo kong tao sa loob ng maraming taon. Ay ikaw pala. Hindi ko talaga inakala. Pero sa harap ng pamilya Lu, gusto ko lang maging anak ni Lu Yiting at protektahan siya. Protektahan ang pamilya Lu. Sana ay ilihim mo ito. Chow Chow, huwag kang magalala. Susundin ko ang lahat ng bilin ng aking idolo. Kahit mamatay pa ako, itatago ko ang sikreto mo. At gagawin ko ang lahat para iligtas ang pangatlong kapatid. Hulaan ninyo kung sino ang doktor. Si Lu Shuang pala. At pakiramdam ko, may malaking kapangyarihan sa likod ni Ate Chow Chow. Ang mga sinasabi niya, kahit si Tita ay nakikinig sa kanya. Kung ganoon, hindi na tayo dapat lumaban ng direkta. Dahil hindi tayo mananalo sa lakasan, kailangan nating gumamit ng talino. Paano? Nating gagawin. Sage, ayun ang gagawin natin. Yating, buti na lang may Chow Chow. Kung wala siya, baka nawala ka na sa akin. Ito ay sakit na walang magawang medisina. Hindi ko inaasahan na kayang gamutin ng babaeng ito. Ginawa ko lang ang makakaya ko. Ang totoong nagligtas sa iyo ay si Chow Chow. Yating, alam ko na ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang pamilya ni Wen Iyang, handa silang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo. Nagising ako dahil kay Chow Chow. At Kai 8. Yiting! Chow Chow! Kasalanan ko lahat. Nalo ko ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Tatay,
Mali ako. Para sa pamilya Lu naming ginawa yon, kaya napariwara kami. Oo nga, tatay. Ate Chow Chow, alam kong mali ako. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Kagagaling lang pasyente, kailangan niyang pahinga. Huwag na siyang istorbohin, pakiusap, lumabas muna tayong lahat. Pangatlong kapatid. Alam mo ba ang pamilya namin ay maaring namuhay ng payapa? Kung hindi lang dumating ang nanay mo. Nasira ang lahat. Anong sinasabi mo? Noon, si nanay lang ang mahal ni tatay, dapat sana'y masaya kaming pamilya. Hanggang sa dumating ang babaeng iyon. Ang pagbabalik ng iyong tunay na ina. Iniwan ni tatay ang nanay ko at pinakasalan niya ang nanay mo. Pinakasalan ni tatay ang nanay mo. Anong galit mo sa akin noon si nanay? Noong una itinuring kaniyang tunay na anak. Ang nanay ko ay namatay dahil sa depresyon. Bago siya mamatay, pinasumpa niya ako na dapat kong patayin ang babaeng iyon. Sa mga nagdaang taon, bawat subo ng kanilang pagkain ay may mabagal na lasa na inihalo ko. Pagkalipas ng ilang taon, namatay siya sa sakit. Hindi mo'y nakala, di ba? Ni hindi mo'y nakala ang lahat ng ito. Kaya pala ikaw ang pumatay sa nanay. Hayop ka! Huwag kang magmadali. Malapit na rin ang turno mo. Schwanger tatay, napagod kayo. Uminom kayong tsa at magpahinga. Ate Chow Chow, ikaw din uminom ka. Teka, ay pa-check natin ang mga tasa. Miss, wala naman pong nakikitang kakaiba. Chow Chow, anong ibig mong sabihin? Pamilya tayo. Oo nga, Ate Chow Chow, sobra ka naman magduda. Gaya ng inaasahan, hindi pa nakakapaglagay ng lesson, pero naghahanap ng pagkakataon. Tatay, Chow Chow, nagkakamali kayo. Nakita ko lang, napagod na kayong lahat. Kaya naglagay ako ng pampakalma para makapagpahinga kayo. Sigurado, wala akong masamang intensyon. Oo nga, Lolo, hindi namin dapat inihanda ito ng palihim. Wala talaga kaming masamang balak. Huwag kang magkunwari. Kung anong isipin ninyo, bahala kayo. Basta maipit kayo rito. Panalo na ako. Ang totoong layunin ay bigyan, panahon si Wenxiang. Kapag patay na si Lu Yiting, mapapasakin ang lucro. Naku, nasa panganib si Daddy. Daddy! Tatay, Buti na lang kung huli pa tayo, wala ka ng pag-asa. Ikaw na walang hiyang anak. Paulit-ulit kang nananakit. Kung wala si Schwanger ngayon, napatay mo na sana ang pangatlong kapatid mo. Tatay, itatakol mo ba talaga ako para sa kanila? Mula ngayon, hindi na kita anak. Umalis ka na sa pamilya Lu. Tatay, nagkamali kami. Huwag mo kaming palayasin. Gaalalay, hilahin ninyo siya palabas.
Chow Chow, kung wala ka sa pamilyang ito, maagaw huli. Masisira ang pamilyang ito sa mga kamay nila. Umalis na. Kami ay taga-pamilya ko. Kukunin namin ang mga dating gamit namin. Utos ng master pinalayas na kayo. Simula ngayon, wala na kayong kinalaman sa pamilya Lu. Wala kayong karapatang hawakan ang mga gamit. Lola, Wala na bang hustisya? Nanay ako'y tagago, nanay. Hindi na namin kaya ang buhay. Punong-puno ng utang. Halos wala nang makain. Kasalanan ko ba? Kung may sisihin ka si Lu Chow Chow at ang matandang iyon, babalikan ko sila. Hindi ba natuto si Shuero ang piano ng bata pa siya? Magagamit natin yan. Kung ganon gawin na natin, Sage. Tugtog ka. Magsaya ka. Tagtugin mo ng maayos. Bilisan mo. Ay, ikaw na naman. Ayaw gumawa, ako na naman. Sage, halika na. Welcome po sa lahat. Welcome sa mga pumapasok sa live natin. Welcome po sa live room. Nating kasama si Shiro. Salamat, boss. Kung gusto ninyo, pwedeng magpa-request ng kanta. Kapag nagustuhan kayo ng manonood, habang mas matagal kang tutugtog, mas malaki ang bigay. Mabilis ang pera dito. Dito na tayo kikita. Salamat kuya. Sa carnival. Salamat. Tama. Salamat. tatay nanay hindi ko na kayang tumoktok. Pwede bang magpahinga muna ako? Halika, anak, konting tiis pa. Ikaw ang pag-asa ng pamilya. Pero hindi ko na talaga kaya. Magpahinga? Kung magpahinga, magugutom tayong lahat. Ang kabuhayan ng pamilya ay nasayo. Bilisan mo, huwag kang marte. Wala kang kwentang bata. Kung alam ko lang, dapat si Lu Chow Chow na lang kang kinuha namin, hindi ikaw. Salamat, kuya. Salamat sa lahat. Paki-follow naman po. Kung may gusto pa kayong pakinggan, ay type ninyo sa comments. Hello sa lahat. Ako si Lu Shuero. 5 taong gulang ako, nakatira ako sa Jiangcheng. Gusto kong mahanap ang aking tunay na mga magulang. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Anong tinitingnan mo? Umupo ka at tumakto. Huwag kang magtagat. Bilisan mo. Naghihintay na ang mga manonood. Oo nga. Shuero, nakita na rin kita. Ito ang DNA test. Siya talaga ang aming tunay na anak. Sino ba kayo? Huwag kayong magpanggap. Kami ang nagpalaki sa kanya. Magamanlolo ko kayo. Na matagal nang kasama si Shuero, kami na ang pamilya niya. Gusto ninyong makuha siya ng libre? Sa panaginip na lang. Ang bata ay nagdusa ng husto at may kapal pa kayong mukhang magsalita. Hindi ba ninyo nakikita ang mga sugat sa kamay niya? Pero sa mga nagdaang taon, pinahirapan namin siyang palakihin. Shiro, kaya mo pa kaming iwan sa oras na ito? Alis ako. Hindi ninyo ako ginagawang mabuti. Gusto kong sumama sa akin. Tunay kong mga magulang at uuwi ako. Pwede kang umalis pero ibalik ninyo ang pera sa mga nakaraang taon. Halimbawa, ang bawat taon. Magregalo sa kaarawan tuition at paglalakbay. Kabuuan 5 milyon. Bayaran ninyo ngayon. Pagkatapos, pwede kayong umalis. Kayo. Mga hayop talaga kayo. Hello, Police Baito? Ay report ko kayo. May 2 tao dito na kumidnap ng bata. Huwag. Nagbibiro lang ako. Umalis na kayo. Huwag kang matakot. Nandito na sina tatay at nanay. Hindi ka na namin pabayaan. Maglinis kayo. Ang baho nakakasuffocate. Maglinis. Babay ka diba? Bakit ako pa ang gagawang gawaing bahay? Ang pera. Gusto mong lumabas ako para kumita. Hindi ako magbebenta ng katawan. Ano naman ang pagbebenta ang katawan? Mas mabuti na yan kaysa mamatay sa gutom.
Lu Wenqiang, tao ka ba? Hinila mo ang buhok ko. Ilang taon na akong kasama mo at gusto mo akong magbenta ang katawan. Kamakailan puro gamit at turok pinihirpan ako. Mabuti pa ang nasa sariling bahay. Narinig ko si Lusuero ay kinuha ng kanyang tunay na mga magulang. Ang totoo, ako ang tumulong sa kanya na mahanap ang tunay niyang mga magulang. Gusto kong makita kung ano ang pipiliin niya, ang pamilya o ang pera. Noon iniwan kanila pa kay Shuero sa huli. Siya pa rin ang pumili na umalis sa kanila. Ang karma ay umikot. Bumabalik din ang karma. Palagi mong inaantala ang upa. Umalis ka na. Anong iniiyak mo? Napunta ako sa ganitong kalagayan dahil kay Lu Xiaoxiao. Kahit mamatay ako, babayaran ko siya. Wasakin natin siya. Sulit na ang buhay natin. Dahan na. Bahala na. Huwag kang lumaban. Sino kayo? Huwag ka nang lumaban. Ngayong nasamin ka na, hindi ka na makakawi ng buhay. Kayo palang dalawa. Tumigil ka sa daldal. Ilabas mo na ang pera. Ito lang. Pirmahan mo na itong kasunduan sa paglipat ng shares at ibigay ninyo sa amin ang Lu Corporation. Mag-aral ka. Hindi pa ako legal age. Paano ako pipirma? At saka ang shares. Nasa daddy ko lahat yan. Panaginip lang ang gusto niyo. Kumusta? Nahanap niyo na ba si Chow Chow? Wala pa. Impossible ayan, may GPS ang relo. Nasaan siya? Nasira. Panloloko lang ito. Tiyak na nasa ibang lugar si Chow Chow. Hoy, bata kang walang hiya. Ayaw mo sa mabuti, gagamit tayo ng masama. Ngayon mo malalaman ang kapalit ng paglaban mo sa amin. Tigil. Ispasan siya na huli na kami. Itali ninyo sila. Anak. Daddy. Nandito na si Daddy. Muntik na mamatay si Daddy sa takot. Daddy, ayos lang ako. Huliin ninyo silang lahat. Ipakukulong ko sila habang buhay.